Welcome back. You're still watching Beautiful Day. This is Weather HQ. The Philippine Coast Guard recently led simultaneous mangrove planting activities across Surigao del Norte and Surigao del Sur, planting hundreds of propagules in coastal communities. Now, to tell us more about these initiatives, we are joined via Zoom by Ensign Roy Christopher Orlianeda, the station commander of Coast Guard Station Surigao del Norte. Magandang umaga, Ensign. Thank you so much for joining us. Yes, sir. Magandang umaga po, sir. Pati po sa mga inyong taga-panood at taga-pakinig, sir. Sir Roy, pag-usapan muna natin yung mangrove planting efforts nyo, activities po ninyo. Bakit po to importante? And of course, can you give us an idea kung anong scope po nito? How many were planted? This activity, sir, is part po yan sa aming mandato ng Coast Guard po kasi yung isa sa mandato po ng Coast Guard is yung Marine Environmental Protection, sir. Yung activity na yun, sir, na kinandak namin last 12 September is kuwan yun, sir, pre-anniversary ng Coast Guard, sir. Lahat ng mga unit ng Coast Guard simultaneous po nagkakandak ng mangrove planting activity, sir. Dito naman sa AOR ko, sir, successfully planted po kami doon ng mga around 500 propagules nung time na yun, sir. Iba din po doon sa mga ibang stations namin dito, sir. Mm-hmm. Sir, yung mga locations po ninyo, if I'm not mistaken, Barangay Lipata sa Surigao City and of course, different parts of Siargao Island, paano nyo po na-identify? Yung kuan, sir, may coordination po kami sa kuan, sir, sa ating mga provincial environment and natural resources offices, sir. Sila po yung nag-identify ng mga areas na pinaplant. Actually po, yung Coast Guard po dito sa province of Surigao del Norte, meron po tayong adapted 10-hectare mangrove plantation area na yan po ay minamonitor at tinataniman po ng Coast Guard. Part po ito ng Coast Guard District Northeastern Mindanao, sir, Project Bakawan. Dito naka-located po sa amin sa AOR ko po. Mm-hmm. Part ng mandate po ninyo is to protect and preserve yung mga coastline po natin. Bakit po mangroves yung ginagamit to be able to do that, to be able to protect yung environment, especially in those areas po? Yung kuha naman po natin is yung mga mangrove, malaking tulong po sila po para yung sa ating marine ecosystem po, sir. Mm-hmm. To prevent din po ng further kung may mga alon or kuan, sir, sila po ay nakakatulong para ma-prevent is mapunta po doon sa mga coastline po, sir. Mm-hmm. Especially sa mga storm surges na po. Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. When we take a look at yung the fact that natural barriers po siya and of course yung mga efforts ng Coast Guard to try and plant more mangroves po, sa palagay niyo po ba kulang pa rin ang mga mangroves to be able to protect yung mga local communities sa area po ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Bali, actually, kailangan po talaga na maraming environmental efforts, initiatives through mangrove planting. Mas maganda, sir, kung hindi lang Coast Guard at actually nagkakandak din yung ibang mga offices natin, sir, para talaga makatulong sa ating marine environment, sir. Sa activity po ninyo, did you work with different LGU sa mga schools ba o mga community? Mayroon bang mga tumulong sa inyo? Anong time na yun, sir, is nagkuhan kami, sir, sa barangay po, sir. Mm-hmm. Yung barangay na concerned, sir. Naging effort din nyo po ba mag-educate sa mga community po about yung importance ng mga mangrove areas and protecting yung mga mangrove forest po ninyo? Yes, sir. Through doon sa atin Marine Environmental Protection Unit ng Coast Guard po, dito sa amin po sa Surigao del Norte, is nagkakandak po ng cancer, yung parang information drive with regards sa mga ganyang bagay po. Sir, if I'm not mistaken, yung PCG 124th anniversary. And syempre ngayon, kapag pinag-usapan yung PCG, normally we talk about yung mga efforts niyo trying to maintain yung territory po natin and trying to make sure that it is safe para sa mga maritime travelers po natin. Pero yung environmental efforts po ng PCG, how high is that in the priority? Especially sa mga units within yung territorial bounds natin or that are closer to mga areas na talagang nasasalanta ng mga bagyo? With regards sa Marine Environmental Protection mandate ng Coast Guard, sir, is
part talaga siya daily kasi meron po kaming daily accomplishment report na daily reporting na kailangan meron talaga kaming environmental effort, sir, na magawa. Kumbaga ngayon, lalo na ngayon, may program po yung command namin na yung tinatawag na I-CARE. Intensify po lahat ng mga kuha namin, sir, mga efforts namin, sir. Mhm. Hindi lang po sa Marine Environmental Protection, pati po sa ibang mandato po ng Coast Guard. Mhm. And I'm sure naka-monitor po lahat ng mga mangrove forest po ninyo. Yes, sir. Yes, sir. And we are closely coordinating and collaborating with our different sir, yung mga environmental offices, sir. Mhm. Apart from yung mga mangrove planting po ninyo, ano po mga programa ninyo from an environmental perspective sa Surigao del Norte? Sa amin po dito sa Surigao del Norte, aside from mangrove planting activities, meron po kaming coastal cleanup activities, mga isko basurero po. Tapos meron po kami minomonitor ng mga coral reef preservation, declared coral reef preservation area din dyan po sa Surigao City. And yung ating Marine Environmental Protection po is nagkakandak po sila ng mga response training po, awareness and response training. Ensign, maraming salamat po. Thank you so much for the updates. That's Ensign Roy Christopher Orellaneda, the Station Yes, sir. Commander of Coast Guard Station Surigao del Norte. Maraming salamat po. Magandang umaga and thank you so much for your service. Yes, sir. Thank you, sir. And good morning, sir.